Bubuo na ang National Collegiate Athletic Association o NCAA ng grupong mag-iimbestiga sa nangyaring suntukan sa isa nitong volleyball match nitong Biyernes. Nakatutok si JP Soriano. Nakuna ng litrato ng kampo ng San Sebastian College Volleyball Team ang nangyaring bugbugan noong Biyernes. Sangkot dito ang baste laban sa San Beda Red Lions Senior Men's Basketball Team. Ang nakadilaw sa larawan, ang coach ng volleyball team ng baste na si Roger Gorayev. Habang ang lalaking nakapulang t-shirt ay si San Beda Red Lions Men's Basketball Team coach at ex-PBA player Frankie Lim. Magapa at nangingitim ang kaliwang mata ni Gorayev nang makapanayam ko noong Biyernes. Pinagtulungan daw siyang bugbugin ng ilang manlalaro ng San Beda, kasama na raw si Coach Frankie. Nasa San Beda raw siya para sa NCAA game ng kanyang women's volleyball team. Sa kalagitnaan daw ng laro, isang miyembro ng kanyang men's volleyball team ang lumapit para humingi ng tulong. May teammate daw itong kinukumpronta ng ilang miyembro ng San Beda men's basketball team. Lalapit daw sana siya para mamagitan pero sinalubong daw siya ng mura. Ang murahan at sagutan, nauwi sa sakitan. Pinablatar na ni Gorayev ang insidente pero hindi muna siya nagsampa ng reklamo dahil kukonsulta pa raw siya sa kanyang abogado at sa mga kinatawan ng baste sa NCAA. Huwag mo ko mumurahin, sabi kong ganun. Kasi kanina pa nila ako minumura dun sa labas pa lang eh. Sinusugod nila ako, makikita mo sa picture. Ako ba manunugod sa kanilang lahat dyan? Hindi naman ako magsisimula ng away dyan eh. Sinusugod nila ako, tas may sumuntok dito sa tagiliran ko. Ang dami sumusuntok sa akin dyan. Tapos sinuntok nila itong bata ko na to. Ang late nito, 4'11 lang to eh. Ayon naman kay Coach Frankie Lim ng San Beda, nagsimula raw ang gulo nang marinig ng kanyang Nigerian player ang salitang unggoy mula sa ilang miyembro ng men's volleyball team ng baste. Totoo raw na nagalit siya pero hindi umano siya kundi si Coach Gorayev ang unang nanuntok. Nagmura siya, minura niya ako. So sabi ko, ba't mo ko mumurahin? You guys are at fault, your players are at fault. Tapos, here you come, mumurahin mo ako. So I followed him until dito, sa loob ng court. Tapos pagdating doon sa loob, he turned around, threw a punch at me. Itinanggi naman ni Coach Gorayev ang racist heckling ng kanilang grupo. Pag tumatakbo yan, they say something to make themselves relax. Yung, hoy, 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 hoy. Yun ang akala siguro nung player nilang import nila. Ang sinasabi, unggoy. Nagpagawa na daw ng independent investigation ng San Beda sa nangyari. Agad daw nilang isusumite ang magiging resulta sa NCAA. Wala pa raw silang sinususpending player o coach. Hindi rin daw totoong maging ang babaeng player ng baste ay sinakta ng ilang Bedan basketball players. And under no circumstance, let's say, did any of our players mean to hit the girl player. It's only in fairness to her. Inawat niya naman yung coach niya to sort of protect. Natamaan. So it's unfortunate. Hiniling naming makausap ang ilan sa mga manlalaro ng San Beda na sangkot umano sa pamabugbog. Pero tumanggi muna ang pamunuan ng eskwelahan. Bukas nakatakdang magpulong ang NCAA Management Committee para buuin ang grupong mag-iimbestiga sa insidente. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Araw-araw napakaraming sulat, email at Facebook message ang natatanggap ng GMA Kapuso Foundation. At dahil nga sa isang liham, aming natuklasan ang kaawa-awang kondisyon ng mga classroom sa Mangisok National High School sa bayan ng Mercedes sa Camarines Norte. Tunghayan po ninyo. Ito ang mga classroom ng mga estudyante sa second year ng Mangisok National High School. Dahil gawa lamang sa pawid at kawayan, bakas ang hagupit ng bagyo at ulang pinagdaanan ng mga silid-aralang ito. Butas ang bubong, giba ang mga dingding, sira-sira ang mga upuan at iba pang kagamitan. Ang cabinet na ito nalalagyan dapat ng mga libro. Ayun, mistulang kulungan ng manok. Pumupunta po sila doon sa lugar na medyo walang tulo. So, nag-iipon-ipon po sila doon. Iniilagan nila yung ulan para hindi mabasa. Ay ngayon, andito kayo sa pamagitan nyo, ay maibsan yung kanilang mga pagtitiis dito sa school. Ito nagtulak sa isang lokal na opisyal na idulog ang kalagayan ng mga estudyante rito sa GMA Kapuso Foundation. Bagamat may kalayuan ang bayan ng Mercedes, binisita ng GMA Kapuso Engineering Team ang Mangisok National High School.
Bukod sa maraming estudyante, na yung number ng mga estudyante sa bawat classrooms, yung kalagayan mismo ng mga classrooms, hindi talaga siya conducive for learning. Ang dami kong sinulat na pinasaan ng resolution na para sa mga school building, pero ito lang ang nag-materialize. Ito lang yung sumagot ang GMA Kapuso Foundation, ang sumagot doon sa napakaraming mga resolution na hininga namin ng school building. Sa pakikipagtulungan ng mga magulang, school administration at lokal na pamahalaan, sinimula na ang plano ng pagtatayo ng pinakabagong Kapuso School Building. Pangako ng mga magulang na makikilahok sila sa pagbabayanihan. Oras na magsimula na ang construction ng classrooms. Ang lokal na pamahalaan naman, makikibahagi sa ilang construction materials tulad ng graba at buhangin. Isang Memorandum of Agreement ang nilagdaan ng GMA Kapuso Foundation, Mangisok National High School at lokal na pamahalaan ng Mercedes na nagtatakda sa pagtutulungan sa hangaring maging matagumpay ang proyekto. Sa groundbreaking ceremony naman, pinangunahan ng mga estudyante ang pag-aalay ng kanilang mga pangarap at adhikain na isinilid nila sa isang time capsule. Excited na naman po tayo sa pinakabagong Kapuso School Building na ating ipinapatayo. Yan po ay dahil sa pagsuporta ninyo sa Ogie and Regine Celebrity Ukay-Ukay noong nakaraang Abril. Naalala nyo ba yon? Kaya kung nais po ninyo maging katuwang namin sa project na iyan, may pagkakataon po kayo ngayon dahil muli pong bubuksan ang Ogie and Regine Celebrity Ukay-Ukay sa Noel Bazaar sa PICC Forum Tent. Simula po yan December 9 hanggang December 18. Bukas po ito alas 11 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Kung nais din po ninyo maging bahagi ng iba pa naming proyekto, maaari din po kayo magsadya sa aming tanggapan. Pwede rin magdeposito ng inyong donation sa aming mga bank account o sa amang sangay ng Cebuana Lumiere o di kayo mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod! Sa Davao, bata patay ng mabaril umano ng kanyang kuya ang naglalaro ng shotgun. Sa Switzerland, magkakaalaman na kung sino ang pinakamagaling na Santa Claus. At mga Kapuso Twin Stars, todo suporta sa school supplies donation drive ng GMA Kapuso Foundation. Yan ang mga kabataan. Mapapanood ninyo sa pagpapatuloy ng 24 oras.